Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Paulo Lino Canilo T. Sabi lang niya, St. Peter Lifeline and Chapels. Stage 4 raw. So kung ano yung stage 4, di ba? Cancer yan. Anong kulay? Bagay sa kurap. So, wala naman siyang binanggit dito. Sino yung may stage 4? At tinatanong na anong bagay, anong kulay na bagay. So, kulay ng kabaong. Tinatanong na St. Peter eh. May isa pang post din nabasa ko kanina lang. May binabanggit na government official, dinala daw sa ospital. So, sinerch ko, walang confirmation, kaya hindi ko muna pangalanan, although binanggit sa post. Ito kay Paulo Lino is wala ring pangalan. So, ano ba ito? Totoo ba na may na-hospital? Totoo ba na may stage 4? Well, ang buhay nga naman ng tao, hindi natin alam. Kahit malusog ka ngayon, bigla na lang magkakasakit. Kaya kailangan ng magpa-check up palagi. Lalo na yung cancer na yan, I think number 2 o number 3 causes of death sa Pilipinas ang cancer. So, ito, ang mga comments, may preach kayo. Bakit may preach? Salamat, sabi ni Tatak Legacy. Salamat naman, may mababawas na naman na pasakit sa taong bayan. Julius Espinosa, masama mag-wish, pero amen talaga, kahit Sabado de Gloria. Huwag naman, masama talaga mag-wish para sa masamang mangyari sa ating kapwa. Kaya, ang masasabi ko na lang is, let's take care of our health. Kasi nga, sinasabi natin is, health is wealth. Ako, kahit wala akong pera, kahit tanggalin mo ng lahat sa akin, wag lang yung health ko. Ang pinaka-importante sa akin yung health. Kasi ang hirap magkasakit. Medyo, wala ko pa na, kumati lang dito, wala. Ang hirap magkasakit. So, cancer, ano bang dahilan bakit tayo nagka-cancer? Maraming dahilan. But, ang nakatatak sa aking isipan is yung matamis. Yung, ang nagpapadami daw ng cancer cells is yung matamis. Ako nung una, mahilig ako sa matamis, lalo na yung cake. Nung napag-aralan ko, laman ko na ang vitamins ng cancer cells is matamis. Umiiwas na ako sa basta matatamis. So, grabe. Ang isang iniiwasan ko rin ngayon yung maalat at saka mamantika. Gustong-gusto kong mag-prito ng isda. Kailang kanina, pag bili ko ng isda, imbes nga prito ko, dahil iniiwasan ko ngayong prito, hindi pinaksiw ko na lang. Ang sarap kasi ng iprito. Prito, tapos isaw-saw sa bagoong with suka. Yan ang masasarap, kaya lang it's not good for our health. Anyway, balik tayo sa issue. May isang lawmaker daw, hindi rin pinangalanganan, member siya sa 19th Congress, kaya lang I don't know kung anong nangyari, kung totoo ba na naputol daw ang paa. So, grabe talaga itong si Cara David kung mag-wish. Malakas yung kanyang birthday wish. Ilan na ba? 4 na ang bilang niya noon last year. So, I don't know ito. Sino kaya itong tao na sinasabi na may stage 4 cancer? So, binasa ko ang mga comments sa Lunes daw. Malalaman pagkatapos daw ng Tagtarin na lang para pataba sa lupa para may silbi. Kulay buwaya. Excited na akong mag-donate ng kape at imported biscuits. Kinsa Manaoy, Paulo Lino. Anyway, nakakatawa, no? Kanina may nabasa akong mensahe ng isang lawmaker
hindi ko na rin lang pangalanan. Sabi niya, yung Sabado Gloria man ngayon. So, ang Sabado Gloria indicates darkness. Kasi itong araw na ito, ang Panginoong Hesus is nakalibing. Diba? Namatay sa Biyernes, nilibing. So, the whole day Saturday, nasa libingan. So, that's darkness. But on the third day, bukas, Resurrection Sunday, magkakaroon ng liwanag. Kaya sabi ng lawmaker na ito is manatili tayong matatag sa ating paniniwala at manalig sa pangako ng muling pagkabuhay. Yes, namatay, but nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Ang gawin lang natin para makuha natin ang buong mensahe ng Semana Santa is tanggapin na tayo makasalanan, paniwalaan na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng kasalanan natin, at habang buhay pa tayo is i-surrender natin ang ating buhay sa pamumuno or lordship ng Panginoong Hesus. And that is the good news of our Lord Jesus Christ.